ikukwento ko as sana hindi nyo makakalimutan na I'm still going to Japan. Kahit meron akong ikukwento sa inyo ngayon na bago. Ayan. Ang ikukwento ko ay tungkol sa 414 window. Ano ba yung 414 window? Sino nakakarinig na? 4 years old. 414 din. Okay, 4 years old to 14 years old. So ito yung medyo naririnig na natin. I think lahat naman tayo nakapag-kairos na, right? So naririnig na natin yung 10-14 window. Yun ay geography na yung latitude from the equator, 10 degrees to 40 degrees. Pero ito naman, hindi ito geography. Ito ay population, yung edad ng ating mga kabataan. So, ang pag-uusapan natin ay local mission. So, praise talaga dito sa JLF dahil meron tayong foreign missions, meron din tayong ginagawa locally. So, ito yung word, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember also your Creator in the days of your youth before the evil days come. Paborito natin kanta to, di ba? Remember your Creator in the days of your youth. So, tandaan natin to. Sana ito yung ilagay natin sa puso dito locally. 414 window. So, pag tinignan natin yan, because we're talking about young people, receptive, di ba? Madaling tumanggap, medyo pliable yung kanilang mga puso, wala pang masyadong maraming iniintinding problema sa buhay. It is the age when people are most likely to meet Jesus Christ. Totoo ba yan? Yan ba yung tayong nandito ngayon? Ilang taon tayo nung na-meet natin ang Panginoon? Tanda na. Tanda na? Talaga? Baka 14 ka pa. Pero lahat naman tayo nanggaling tayo sa Katoliko. So, we grew up with that upbringing na meron tayo tapos sa Panginoon. The young or the youth are our future. Sila po yung papalit sa atin. Tayo ay katulad ni Ate Mina, sabi natin nagmi-missions na nga si Ate Mina at saka si Ate Mercy, hindi na makaakyat. Nandun na lang, 1/4 na lang. O diba? Kailangan na talaga nating mga young people, alright? So, isipin natin yan. Kaya medyo, ito ikukwento ko sa inyo, itanim niyo sa puso yan dahil si Ate Mina at saka si Ate Mercy, talagang 1/4 na talaga lamang yung mararating nila. Kaya papalitan na natin sila. Pero we are always grateful for their example. Di po ba? Oo. Ang ating titignan na lang, yung kanilang example, yung kanilang porsigido, na kahit mahina na yung tuhod, sige pa rin. Tayo namang mga young people, medyo mag-isip-isip na rin tayo. Kasi talagang pinapakita ni Ate Mina at saka ni Ate Mercy na talagang, mga kabataan, masakit na ang tuhod namin. O si Ate Cecil, malapit na rin suhalit dyan. Pero hindi rin kumip up. Ayan. So, yung Joshua generation, ito yung siguro magbibigay sa atin ng lesson. Ano bang nangyari doon sa Joshua generation? Yung generation nila Joshua, nakita nila yung mighty working ni God. Diba? They experienced that. Katulad natin noon, katulad natin ngayon, ang GCI, we experienced the mighty working of God. Paano tayo binago from the Worldwide Church of God into Grace Communion Church? Sobrang kamangha-mangha yung binago ng Panginoon. Pero kung hindi natin ipapasa to the young people, yung na-experience natin ngayon, what will happen? Magiging katulad tayo yung generation after Joshua. Anong nangyari? Wala. Nakalimutan nila yung mighty na ginawa ni God. Nakalimutan nila completely si God. Gusto ba natin yon? Hello? Okay.
Okay, so sana hindi. So, mga kapatid, wake up, look up. Diba? Oh, look up daw. Yan ang narinig natin. Alright. Tapos, anong ibig sabihin? Mag-disciple na tayo ngayon. Discipleship is not knowledge. Mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng excuse. Ay, kasi hindi ako alam. Walang material for discipleship. Wala kasing masusundang material. No, discipleship is not material. Discipleship is not knowledge. Discipleship is relationship. At saan natin i-build yung relationship na yun? In our community. Kung saan tayo nandoon, we establish relationship. So ito yung ikukwento ko. Doon sa tinitirhan ko, doon sa tirahan ni Tammy, si Tammy matagal na doon, pero nagugulat si Tammy na kapapasok ko palang, katitira ko palang sa bahay niya, mas marami na akong nagiging kaibigan doon sa mga kapitbahay niya. At saka, nakaibigan ko rin yung church doon. Kasi yung church doon, kapitbahay na kapitbahay lang namin. Talagang 3 bahay lang, merong church doon. Nung naghahanap ako ng mga ka-prayer partner ko for the ministry in Japan, nakita ko yung church na yun, na sabi nila meron silang prayer meeting every Wednesday and Friday. Eh, Wednesday, nagpupunta pa ako dito, kaya pumupunta ako sa kanila ng Friday. So, pagpasok ko ng one evening, nung Friday meeting nila, siguro nagulat sila kung sino ako, pero very welcoming sila. Akala nila bago ako, na basta na lang pumasok doon. So, naupo lang ako, tahimik ako, good evening, tapos nag-sharing siya. Magpakilala ka naman, kapatid, sabi gano'n. Eh, di nagpakilala naman ako, sabi ko, kailangan ko ng prayer partners, kaya nandito ako dahil nakita ko yung sign ninyo na meron kayong prayer meeting. Ay, welcome, sabi niya gano'n. Ay, di simula na yun, nagkaroon ako ng relationship doon sa church na yun, doon sa community. So, every Friday night, nakikipag-prayer ako sa kanila. So, hanggang sa nagiging ka-prayer partner ko nga sila. So, ito ngayon yung napakagandang ginawa ng Panginoon doon sa community na yun. Yung church nila, napakaliit. Sobrang, yung kanilang apartment na inirenta. Siguro yan, yung side na yan, ganyan. From this, yung mga post nila to hanggang doon sa wall. Ganun kaliit yung kanilang inuupahan. In fact, hindi pa nga, mga ganyan lang. Tapos, yun yung kanilang church. Kukunti lang. Tapos puro taga squatters area doon sa OYO. So mga medyo astig yung kanilang mga members. Kasi talagang yung mga palaging pinupuntahan ng mga demolition yung kanilang place. Yun. So, yung mga tipong lumalaban sa demolition. Ganon. But, sobrang meron silang burden talaga sa community. Siguro pareho kami kasi yung church na yun, yung katapat na katapat sa OYO High School. So meron din high school. Tuwing makikita ko yung high school na yun, wala pa akong naririnig tungkol doon. Medyo mabigat kasi minsan, naalala niyo ba yung meron tayong ginawa dito, tapos saan tayo pupunta? Kung pupunta tayo sa Korea, pupunta tayo sa Japan, di ba? Tapos meron din tayong pupuntahan yung mga young people. I remember, nung time na yun, kami ni Beth, nagpunta kami sa young people. And we prayed, and I always prayed for the young people. Alam ba natin ang mga concern ng young people? O wala na yung young people? Alam ba natin yung concern ng young people ngayon? Hindi? Binubuli. Siguro yung mga anak natin hindi nakakatikim ng bullying. Binubuli, hindi nakaka-graduate ng high school, nabubuntis na. Mga produkto ng broken homes kasi yung mga magulang nasa abroad. Hindi ko yan naririnig. Pero pag nakikita ko yung high school, I just thought na, kasi bata pa ako nung nakilala ko ang Panginoon at nung nag-guide ka ng Panginoon kahit wala yung magulang mo, mayroong nag-guide sa'yo, sa puso ko parang mas magandang abutin ang mga bata. So nung
nung pagdating namin ni Esther galing China. Kasi sabi ko kay Esther, magpasalamat ka dahil pinag-pray ka nila. So nung nanggaling kami in China, we went to their prayer meeting to thank them. Pero after that, hindi na ako nakapunta sa church nila kasi nandun na nga, busy na nga doon sa Pangasinan. So I returned, nung nanggaling ako sa conference, nagpapasalamat ako sa kanila. So pumunta ako. Nung dumating ako, sabi nila, Ate Ceci, merong magandang balita. Nakapasok kami sa OU for values formation, pero wala kaming material. Ganon. So wala kaming curriculum na gagamitin. Ganun ba? Sabi ko, tamang-tama, meron akong ginamit doon sa China na curriculum for young people. Ang tawag ng curriculum is crossroad. Kasi nga, ito yung decision-making time ng mga bata. So nayayaya ako right away. So ano yung napakagandang blessing? Yung isang member ng church, meron siyang kaklase na nagtuturo sa OU High School. So ito yung nagiging instrument para mapuntahan si principal. So si principal pumayag na mag-values formation kami, pero hindi kami sa classroom para naman hindi matanggalan ng load si teacher, para naman si teacher meron pang ginagawa. So binibigyan lang kami ng kasi iba yung pang-umaga, iba yung pang-hapon. So doon sa salubong ng umaga at hapon, merong 30 minutes. Just 30 minutes na pwede namin i-hold yung mga bata. Napakaliit na panahon. Tapos, pumayag si principal, nag-room to room kami ng promotion. So, pumunta kami, nagkukwento kami doon sa gagawin namin. Yung NIA, yung community naman, dahil yung church, meron ding member na officer ng village. So, ito din ang nag-workout para itong basketball court, covered basketball court, ay magamit namin for free. Ito ay palaging inuupahan per hour ang upa, pero ibinibigay sa amin ng libre itong gamit na itong basketball court. So, parang sobrang it's a blessing. God worked it out talaga na talagang ma-reach yung community. So, nung first nung unang pumunta kami dyan para gumawa ng gumawa ng small group, gano'n, gumamit ng material na gano'n. Hindi pa ready. Yun yung makikita yung katabi ko. Itong apat na yan, yun yung mga taga-church doon na wala silang alam. Hindi namin alam kung paano gagawin to. Hindi namin alam paano mag-facilitate. So, sabi ko, di sabay-sabay tayong matuto. Kasi hindi naman tayo magtuturo magpa-facilitate lang tayo talaga. So, pabayaan natin yung mga bata na mag-open up, magkukwento, makinig tayo. Kasi kung wala tayong naririnig, hindi tayo makakaturo kasi hindi natin alam kung ano yung need. Iba-iba yung needs ng mga bata. Kaya yung una, yung ginawa, pakilala. Kasi we just want to have a relationship with them. Hindi ka naman kaagad-agad magturo, makikinig pa yun sa'yo Yung population ng sa OU is mostly Iglesia ni Cristo. Siyempre, malapit kami dyan sa, anong tawag yan? New Era. Tapos, maraming Jehovah's Witness. At maraming, Jehovah's Witness at saka Iglesia ni Cristo yung medyo marami. Kaya pag nalaman nilang Christian kami, syempre ayaw na nilang sumali. Kaya ang gagawin namin, magpapalaro kami. Magpapalaro kami ng kalabasa. Kasi pag normal na bola, di magdadala din sila ng sarili nilang bola. Pag may dalang kalabasa, medyo naku-curious sila, anong gagawin din sa kalabasa? Or magdadala ka ng buko, pero yun ang ginagawang football, yung buko at saka yung kalabasa, bahala na. Natutuwa naman sila. So bago pero yung 30 minutes na yun, magpapalaro ka ng 10 minutes, tapos ang biti naman. Di ba ganon? Tapos yun na, magsa-small group na kami at mag-uusap. So, ito lang yung, meron akong isang kwento na isi-share sa inyo. Kung paano na ito talaga yung relationship. Itong mga bata na to, parang akala natin na, napaglumaan na kami, yung mga bata puro computer games, puro high-tech sila. Ako
hindi pa rin nagbabago ang pangangailangan ng mga kabataan, which is relationship. Dito sa group na to, yan, mostly yan, magkakabarkada. Siyempre, di ba? Hindi naman yan, ayaw nila na halo-halo sila. Kung sino yung mga kabarkada nila, yung kilaan. O di yan, sila. Isang klase yan. Tapos, puro sila officer ng class. So, like, mayor ba ng klase, treasurer, or something like that. Nagkaroon sila ng problema ni teacher at this time. Nung nag-grupo kami nito, the previous week was Teacher's Day. Diba? Merong honoring the teachers. So nung ginawa nila yun, nagbigay sila ng regalo kay teacher. Pero meron na silang problema sa relationship ni teacher. Kasi mas gusto nila yung ibang teacher kaysa itong particular teacher na ito. So palaging kung ano yung pinapagawa ng ibang teachers, nag-effort talaga silang gawin yung project. Pero itong project ni teacher na to, hindi nila ginagawa. So medyo nagkaroon ng problema doon sa relationship na yun. Samantalang siya yung homeroom teacher nila. Sabi nila, every long exam, magdadala sila ng floor wax. Parang kasama na yun doon sa, parang hindi ka bibigyan ng test kung hindi ka magdadala ng floor wax, whatever. Hindi ko maintindihan yun eh. So anyway, sabi nila, nagdala sila ng floor wax that week, hindi daw tinanggap ni teacher. Sumama yung loob nila. Tapos, nagbigay sila ng regalo ni teacher for Teacher's Day. Ang sinabi ni teacher, ang pangit-pangit naman ang regalo nyo kasi pangit ang mga mukha nyo. Sabi gano'n, nadadagdagan na naman yung sama ng loob nila. Ano sabi nila, ano ba yan? Sabi, graduating pa naman kami, tapos itong homeroom teacher namin, ganyan kung makatrato sa amin. Siyempre, ipaprocess natin. Okay? So, paano natin ipaprocess? Pag nakarinig tayo ng ganon, mga kapatid, pag nakarinig tayo kung sino yung underdog na narinig natin at sino yung unang nagsumbong, tingin natin, ape. Right? Kaya pakinggan natin itong mga bata na to, parang, ay, kawawa naman itong mga bata na to. Talagang sobra naman to si teacher. Parang ganon. Mga kapatid, hindi. Issue of the heart. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Tama ba? Yes. May kinakampihan ba tayo? Wala. Lahat tayo nagkakamali. So, kailangan i-process natin to. So, sabi ko dun sa mga bata, tika, yung tungkol sa floor wax, meron akong narinig sa TV niyan. Si Tolpo yung pinagsusumbungan. Kasi daw si teacher, namimilit daw na manguha ng pera kahit doon sa estudyante at kinukuha pa daw sa bulsa. So sabi ko, baka si teacher hindi tinanggap yung floor wax ninyo kasi baka narinig ni teacher yun, magiging issue. Baka akala niya, baka isumbong siya ni Tolpo na nanghihingi siya ng floor wax palagi sa mga kabataan. So, kaya siguro hindi na niya tinanggap yung floor wax. So siguro, bigyan na lang natin siya ng benefit of the doubt na baka narinig niya yun at iniiwasan niya yung issue na yun. Kaya hindi na muna niya tinatanggap yung floor wax. Okay. Pero yung teacher, yung regalo nung Teacher's Day. Ganito kaya, isipin kaya natin, baka si teacher merong malaking problema sa bahay, baka meron siyang malaking problema sa relasyon. So, maraming mga processing. Siyempre, mahuhula ka naman kasi hindi mo naman kilala si teacher. Makikinig ka lang naman. Alam mo, sa amin ng mga bata, ay tama po, meron siyang face-to-face. Ano yung face-to-face? Tapos palaging siya yung pinag-uusapan ng mga teachers. O, kita mo naman yan, di ba? Si teacher nakakalungkot naman. Sobrang sad. Si teacher, wala siyang kaibigan. Di ba? Lahat ng mga teachers, lahat ng mga nakapaligid sa kanya, pinagkaisahan siya, wala siyang makakausap. Sobrang napakalungkot yung buhay niya. Tapos kayo pa, ng mga estudyante niya, hindi pa kayo nag-i-effort para mag-please siya, para ano kaya sa palagay niyo, yung nararamdaman ni teacher, nararamdaman niyo ba? Alam mo, umiyak ng mga bata. Sabi nung isa, nung umiyak siya, sabi ba't ka umiyak? Kasi nalulungkot po ako dahil nagalit ako kay teacher, hindi ko naintindihan, meron pala siyang problema, sabi niya. So nabago yung
pagtanaw nila kay teacher na bago yung puso nila sa akin. Sobrang, yung nagsisisi ako na ganun yung ginawa ko kay teacher, sabi yung ganun. So, nung umiyak yung isang bata, siya pala yung head, siya yung mayor doon sa class. Sumali yung iba. Nag-iyakan sila, tapos sila sabi yung ganun. O ngayon, anong gagawin natin? Anong gawin natin kay teacher? Next week, birthday niya. Bigyan natin siya ng regalo. Ano regalo ang ibibigay kanya? Baka hindi na naman niya tanggapin. Kasi hindi na niya tinanggap yung regalo namin nung Teacher's Day. Ganun ba? Sige, manalangin tayo. Pag-pray natin na tatanggapin ni teacher yung regalo pinaghandaan niyo. So ngayon pa man, kung ano man yung inisip yung regalo, pray natin. Mag-pray kami. Para tanggapin ni teacher yung regalo na yun. Para bigyan sila kung ano yung maiisip nila, ma-inspire sila kung ano ibibigay ni teacher doon sa ibibigay kay teacher. Pagkatapos na nag-pray kami, sabi, ngayon, anong naisip niyo ibigay na regalo kay teacher? Sabi niya, gagawa kami ng scrapbook. Lalagay namin lahat ng pictures namin, tapos maglalagay kami ng something good para sa kanya. So maghanap sila ng masasabi nilang good to the teacher, sabi gano'n. Tapos sabi niya, sana bigyan namin ng flowers si teacher. Gano'n. Sabi ko, sige, ako nang bahala doon sa flowers, gawin niyo na yung project ninyo. So ako na yung bibili ng flowers. Pero huwag yung kalimutan, pinag-pray na natin to. Kaya alam natin na pag ibibigay ninyo to, tatanggapin ng teacher at si teacher magbabagbag talaga yung damdamin. Ganon na ang ginawa. The following week, may meeting na naman kami. Lahat sila bumalik. Success! Sabi nila ganon. Hindi pumasok si teacher nung birthday niya. Hindi pumasok si teacher nung birthday niya. Kaya excited na kami. Hindi namin makuntin yung sarili namin. Siyempre marami kaming hinahanda para sa kanya. Alas 9 na, hindi pa rin pumasok. Sabi nila ganon. Ay, hindi nila matiis. Kasi siyempre si teacher taga-community. Ay, di pinuntahan nila sa bahay. Nung pinuntahan nila sa bahay, nandun yung buong klase. Pumunta dun sa bahay ni teacher. Pinuntahan si teacher ng happy birthday sa labas ng bahay. Anong palagay niyong nangyari? Siyempre, naiyak si teacher. Sobrang na-touch talaga. So sabi nila, success na success yung ginawa nila. Kasi hindi lang tinanggap ni teacher yung regalo. Sobrang natuwa. Ngayon, sabi niya, pati na kami ni teacher, nabibiro-biro na namin. Oo, di ba? So, nakita niyo yung healing ng relationship. Nakikita mo na hindi nagtagal. At saka yung first meeting pa lang namin, sobrang nabago yung feeling nila na sobrang sama ng loob, na-hurt doon sa relationship. Pero nung na-realize nila na oo nga, si teacher nga, meron ng mabigat na problema, tapos kami, nagdag pa kami ng problema. Nabago. Sobrang nabago. Pero meron ba akong sinishare na word ni God? Meron ba akong sinishare na gospel? Relationship. Pero itong relationship na to, mga kapatid, sobrang sweeter than honey. Hindi siya mahirap gawin. Hindi mahirap gawin. It's just all over the place. One time, sumakay din ako nung week na yun, sumakay ako ng taxi. Merong meeting yung Iglesia ni Cristo doon sa Quiapo. At yung taxi, sobrang na-traffic talaga siya. Sabi niya, wala talaga akong kinita ngayong ikaw pa yung una kong pasahero dahil sobrang na-traffic ako doon sa Quiapo. Sabi niya, dahil nga doon sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, ikaw kaya ma'am? Sabi niya, ano ba relihiyon mo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, naniniwala ako ni Jesucristo. Ikaw, naniwala ka ba ni Jesucristo? Alam mo, sabi niya, kinikilabutan naman ako dyan sa salita. Simple lang na gano'n, di ba? Hindi naman kailangan pagdebatihan natin kung iglesia or whatever. Si Jesus Christ right away ang ating dadalhin. Ando ito. Mga kapatid, we need it. People need it. Di ba? Huwag yun ang hintayin na meron tayong material. Huwag na kayong ma-intimidate na wala kayong material na gagamitin for discipleship. Because all we need is relationship. Tama ba? Okay. Amen. Doon ako sa last.
si Ate Neri, yung kapatid ni Ate Esther, yun yung sinulat niya noong October 26, nag-message siya sa akin. Sabi niya, thanks for your kindness. Mga kapatid, pinanalangin natin itong tao na to. Sabi niya, found Grace Church. We started attending since last month. Sabi niya, and we have Bible study and devotion every night. Praise our Lord Jesus for His blessings. I continue to share God's message at work. I am ever thankful to my dear sister for the gift of knowing God in another way. Continue to pray for us. So, mga kapatid, marami tayong naririnig ngayon. Ito lang ang magagawa natin. Maraming nagagawa ang prayer. Kasi nung nag-start kami dyan sa Saoyo, sobrang challenging. Very, very challenging. Kaya sabi ko kila Sir, kailangan ko talaga ng prayer. Yung prayer talaga. We need prayer for one another. And I think, brothers and sisters, it's not expensive. It's not difficult. We can pray with Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ is always praying for us. Hindi siya tumitigil sa pagpapanalangin. Yung pinanalangin niya sa John 17:21, ganoon pa rin ang panalangin niya sa atin. At anong panalangin yun? Sabi niya, yung maniniwala through our message. Yung mga taong maniniwala through our message. It's not only for us, but to all who will believe because of our message. And our life is a message in itself. Hindi naman kailangan meron tayong maraming material. So, pag nananalangin tayo kasama si Jesus Christ, of course, tatlong bagay yung nangyayari. We pray with Him. Okay, hindi lang atin, sabi natin na without Jesus Christ, walang mangyayari sa kahit anumang gagawin natin ministry. Pero kung hindi din tayo gagalaw, hindi rin si Jesus Christ because we are in this world. Binigay na tayo ng authority. So gusto niya, we participate. Okay? So, we pray and we pray with Jesus. Pangalawa, pag nag-pray tayo talaga doon sa kanyang tinitibok ng puso ni Jesus Christ, ano yung tinitibok niya? Young people, ito talaga yung tinitibok niya. Let the little children come to me. Sabi niya, ito kasi yung tender age na very, very receptive. Sabi niya, when you pray, itong mararamdaman nyo yung heartbeat ko for these people, sabi niya. Mararamdaman nyo yung heartbeat ko for the Japanese people. Mararamdaman nyo yung heartbeat ko for the Thai people, for the young people, and for all people. Sabi niya, mararamdaman nyo. And then, yung pangatlo, sabi niya, ang lagi ninyong iniisip ay ang aking kalooban to have all people in unity as part of my body and worship God. So, ano yung tatlong bagay? We pray with Him, we feel how He feels, and we think how He thinks for all people of the world. So, maraming salamat mga kapatid. I hope that you will, alam kong nanalangin kayo, you have a very personal relationship with God, pero isa pa rin mga kapatid yung matters to God, our unity, having one mind and one purpose. So, maraming salamat, Kuya.